Ating basahin po ang salita ng Diyos. Ganito sabi, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito, talagang bidang-bida ang mga narito sa Bible. Ang kordero ng Diyos. Ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya linaw po natin yung pag-uusapan. Diyan pa lang, I do hope, naiintindihan natin. Ang nakapag-aalis ng kasalanan, hindi binyag. Hindi bautismo. Hindi pagsunod sa 10 utos. Hindi pagsapi ng relihiyon. Ang kordero ng Diyos. Amen? Sino ba ang kordero ng Diyos? Si Jesus yan. So, kung gusto niyong maalis ang inyong kasalanan, ay huwag niyong kiskisin. Kasi hindi yan nasa balat. Nasa kaluluwa yan. Nasa pagkatao yan. Kaya hindi yan kayang alisin ng bautismo. Libag nga, hindi kayang alisin ng bautismo. Hindi rin kayang alisin lalo ng wisik lang. Alinaw bigay yung iba totoong daming-daming pinagsasabi. Kalinaw-linaw naman ang talata. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi ng iyo lang, ng marami. Okay, so ang ating pag-uusapan ay ang kordero ng Diyos. Inaawit pa nila yan Kordero ng Diyos na nag-aalis. Pero kanta lang, hindi naman aalis. Parang ama namin sumasalangit ka. Hindi sa kanila yan iba. Ama namin, sumasadingding ka, sambahin. Bakit? Ang kanilang Diyos nasa dingding. Ang tunay na Diyos nasa langit. Amen? Okay. So, hindi yan kanta lang. Yan ay aral at yan ay katotohanan. Totoo yan. Meron nga naiimbentong ilagay mo lang yung bakal na may kalawang sa chemical na yon, natatanggal talaga ang kalawang. Merong mahuhusay na sabon ngayon, ibinabad mo lang ang damit, natatanggal ang libag. Gagaling pa gayan sa dugo ng Panginoong Hesus sa pag-aalis ng kasalanan. Alam niyo po, sa Panginoong Hesus, hindi ka lang tinatakloban sa iyong pagkakamali. Inaalis pa niya ang iyong pagkakamali. Bakit? Kinamatayan niya yan. Siya ang nagdala niyan. Siya ang nagbayad niyan. Sa ating pag-uusapan, Lamb of God. Lamb of God. Una, na dapat nating maintindihan, yung Lamb of God, ang kordero ng Diyos nag-aalis, ito po ay simbolo. Hindi naman talaga si Kristo tupa Diga? Si Kristo ba talaga ay tunay na tupa? Kordero? No. Tipo yan. Bakit? Alam niyo ba, noon pa sa walang hanggan, ay pinanukala na talagang ang lunas talaga ay ang Panginoong Hesus. Siya yung itinalagang tagapagligtas. Na ipinahiwatig niya sa Genesis. Tingnan niyo po ang Genesis, chapter 22, verse 7 and 8. Andiyan po ba kayo? Atin po itong matamang pakinggan para hindi tayo nalilito sa maraming mga mangangaral. Kasi ang tawag ng Panginoon dyan sa mga maling mangangaral o mga bula o relihiyon, yan ay panirang damo. At ang nagtanim po niyan ay ang dyablo. Kaya wag ho kayong maniniwalang lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Dahil ultimo ang Panginoong Hesus nagsalita sa parabola, chapter 13. Sabi nga niya, ang Panginoon ay nagtanim ng mabuting binhi. At nung sila'y magpahinga, at dumating ang kaaway at nagtanim ng panirang damo. Ay sabihin ko sa inyo, kung alin yung hindi tamang binhi, yun ang mabilis lumago. Kaya huwag kayong magtaka, mas mabilis dumami ang sa dyablo. Diga? Panirang damo kasi yan. So, akin lang ipinipoint sa inyo, mga kapatid, pinupunto sa inyo,
Hindi lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kare ng langit. Oh, di maliwanag yon. Tama ba? Kaya mag-iingat kayo. Ngayon, ipinahiwatig na Ano ho? Ito yung nakapanukala na talagang si Kristo ang pinalano. Nagkaroon ng konseho ang Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kanilang plano, nahaya ganito, ang Ama may iwanan, isusugo ang Anak, at ang Anak ang gagawa ng kaligtasan, at ang Banal na Espiritu naman ang magpapahayag nito. Amen? So nakatalaga ngayon, ipinahiwatig yan sa Genesis. Tingnan nyo ha. Bakit? Ganito sabi, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, Beboy. Anak ko, at sinabi, narito. Ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Verse 8. Sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Kasi, tinawagan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak at papatayin. At habang sila'y nasa daan, sabi, Tatay, ay nakahanda na ang kahoy at saka yung nasaan yung susunugin? Ay sabi ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda niyan. Ipinahiwatig na talaga noon, ang ihahandog sa Diyos ay kordero. Ngayon, bakit? Anong malaking kinalaman niyan sa paghahandog sa ating kaligtasan? Sa pag-aalis ng kasalanan? Tingnan niyo po, nung unang magkasala ang tao sa halamanan ng Eden. Tingnan niyo po, ang Genesis chapter 3, verse 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Kasi, nung magkasala ang tao, nagkamalay ang tao na sila'y hubot-hubat. Ibig sabihin, ang kasalanan talaga, nagdudulot ng kahihiyan. Di ka? At nagdudulot ng kalayuan sa Diyos. Tignan nyo, nung magkasala ang tao, hindi sila palapit sa Diyos. Patakbo nga Nung mapakinggan nila ang tinig ng Diyos sa halamanan, nagtago ang dalawa. Bakit? Hindi naman ganun. Ibig sabihin, ang tao sa pagkakasala, sa palayo sa Diyos. Hindi sa palapit. Walang taong makasalanan na talagang gusto'y lumapit sa Diyos. Palayo sa Diyos. Bakit? Ang tao'y nahiwalay. Sukdo lang, pinalayas nga sila sa halamanan ng Eden. Ibig sabihin mga kapatid, ang taong makasalanan ay hindi bagay sa paraiso. Kaya walang makasalanan na hindi naaalis ang kasalanan na pupunta ng langit. Kaya nga may kordero ng Diyos. Kung hindi mo maiintindihan si Jesus na siya mag-alis na yung kasalanan, hindi ka bagay sa paraiso. Kung paano itinaboy ng Diyos si Adan at si Eva doon sa paraiso, hindi ka rin tatanggapin sa langit kung walang kordero ng Diyos. Ngayon, ano ang ginawang paraan ng mag-asawa para pagtakluban ang kanilang kasalanan, ang kanilang kahihiyan? Kumuha sila ng dahon ng igos. Pero hindi inonor. Bakit? Verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa na mga kasuotang balat at sila'y dinamtan. Kung okay na yung dahon, bakit ang Diyos naggawa pa ng balat? Ibig sabihin mga kapatid, kung okay na relihiyon mo, bakit pa si Kristo nagkatawan tao? Kung okay na ang binyag mo, kung okay na ang pagpapakabait mo, kung okay na paikisama mo sa kapwa, kung okay na mga kapwang gawa, bakit ibinigay pa ang bugtong na anak ng Diyos upang ikaw ay huwag mapahamak kung sasampalataya? Ibig sabihin, kung paano kay Adan kay Eva hindi pwede yung kanilang ginawa, hindi rin pwede yung ating ginagawa. Ang gusto ng Diyos, yung balat ng hayop na pinatay. Si Kristo yung hindi hayop, simbolo ng kordero na pinatay sa krus ng Kalbaryo. Siya lang ang tanging paraan ng Diyos para ang iyo at aking kasalanan ay maalis. Naintindihan niyo ba yan? So, huwag kang manggigil sa reliyon mo at ipagpipilitan mo. Kung saan ako namulat, ay doon na umamatay. Patay ka nga. Dahil hindi nakapagliligtas yan. Tinan niyo kung ang relihiyon ay nakapagliligtas na pagbabago ng tao, ay hindi na tayo mag-aanyaya. Dahil may kanya-kanya naman tayo, di ka?
At saka hindi tayo magkakaproblema sa lipunan, sa lansangan. Walang korupsyon, walang magnanakaw, walang maninigarilyo, walang magbabarek, walang mangalunya, walang sinungaling, walang pagpatay sa kapwa. Bakit? Kung okay na eh. So, ibig sabihin, talagang hindi lunas ang kaparaanan ng tao. Ang lunas ay yung paraan ng Diyos. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak, ang kordero ng Diyos. Si Kristo yon, sinisimbolahan lang kordero. Alam niyo ba, kapatid? Ang Diyos talaga ay may pinakitang sitwasyon, paglalarawan, na gusto niya ang tao, ang Diyos at ang tao ay merong communion, merong ugnayan, merong relationship. Sa paanong paraan? Ipinakita yan sa bansang Israel. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Nung ang Diyos ay kuhanin ang Israel doon sa pagkaalipin ng Ehipto for almost more than 400 years. Sila po ay sa Ehipto ay naalipin, nabusabos at pilit na pinahihirapan ang bansang Ehipto. At doon po ay may 10 Diyos-Diyosa na sikat. Kaya naman naging 10 ang salot para ipahiya at ipakilala ng Diyos sa mga tao at sa buong mundo ng tunay na Diyos ay yung nasa langit na nagliligtas. Hindi yung mga Diyos-Diyos ang ginawa ng tao. Tama? Ngayon, nung sila'y umalis doon, na ihango ng Diyos na nahawi ang dagat, doon sa wilderness, doon sa ilang, nagpatayo ang Diyos ng isang tabernakulo. Yang simbahan, na may 3 compartment. Yung pinagpapatay, nalimutan ko na isang tawag doon, saka yung holy place at most holy place. Doon sa dakong banal, nandun yung Ark of the Covenant. Nandun yung magkaharap na anghel doon sa Ark. At yung gitnang yun, ang tawag doon ay luklukan ng awa. Luklukan ng awa. Doon magmimit ang makasalanan at ang Diyos na hindi papatayin ng Diyos ang makasalanan kapag nakapasok doon. Ngayon, paano makakapasok doon? Kinakailangan nilang magdala ng walang kapintasang hayop. Isa na dyan yung tupa. Amen? Ibig sabihin, kung ang Israelita ay pupunta ng templo at walang dalang hayop, hindi siya makakasamba, hindi siya tatanggapin ng Diyos. Magdadala siya ng tupa. Anong dadalhin niya tupa? Tupang walang kapintasan. Naintindihan niyo ba yun? So madalit sabi, yung tupang yun ang kakatawan ng magdadala ng tupa. Kasi kung siya hindi tatanggapin, kaya magdadala siya ng tupa na tatanggapin ng Diyos. Anong katangian ng tupa na tatanggapin ng Diyos? Walang kapintasan. Anong gagawin sa tupa? Papatayin. Yung kanyang dugo, iwiwisik. At pangangasiwaan ng sacerdote at babasbasan at tatanggapin yung taong yon. Ngayon, ang tunay tabernakulo at dakong banal ay ang langit. Sagisag lang yung tabernakulo. Ang tunay na tabernakulo ay ang langit. At si Kristo ang tupa na inihandog na walang kapintasan. Kaya naman, tatanggapin niya yung mga taong may tupang walang kapintasan. Ikaw at akong makasalanan, matatanggap ka lang niya kung si Kristo ang iyong kordero. Naiintindihan niyo ba yan? Amen? Hindi ang kordero relihiyon mo. Nye. Kung hindi ka sasabi ka sa amin, hindi ka maliligtas. Sino may sabi sa iyo? Gimmick mo lang yan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Maliwanag ba yung mga young people? Maliwanag ba sa ating lahat yan? Tatandaan niya, ultimong sa bansang Israel, hindi sila tatanggapin ng Diyos kung wala silang dalang hayop na walang kapintasan. Hindi ka tatanggapin sa dakong banal na langit kung ang korderong walang kapintasan ay wala sa iyong buhay. Amen. Bakit? Siya yung nag-aalis ng kasalanan. Maliwanag ko ba? Alam niyo ba kung bakit hindi tayo matanggap ng Diyos? Dahil ng kasalanan. Pero bakit matatanggap? Dahil inaalis ang kasalanan. Sino nag-aalis? Kordero ng Diyos. Yun ay simbol, yun ay tipo. Kasi noon, talagang ang foreshadow, yung pagkaanino ng totoo, si Kristo yung katotohanan, pero inaaninuhan nyo ng mga hayop dati. Pero ngayon, hindi natin kailangan ng magandang hayop. Bakit?
nihandog na ang tunay na kordero. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kaya matuwa ho kayo. Ano, akalain mo kung tayo maghahandog pa ng hayop, isa mahal ng tupa? In fact, wala nga tayong tupa. Tupakin, malimit. Na? Sa una, symbol. Bagaman naulit ko na, pandalwa, yung symbol niya, yung kordero ng Diyos ay sinless. Kaya nga sabi, the next day, John see it, Jesus coming unto him, and say it, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Bakit ang Panginoong Jesus ay nakapag-aalis ng kasalanan? Dahil walang aalisin sa kanyang kasalanan. Yun ang tatandaan ninyo. Kaya walang pwedeng mag-alis ng ating kasalanan. Hindi ang Pope. Bakit? Ang dami ring aalisin sa kanya. Amen? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay sinungaling tayo. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sapagkat lahat makasalanan. Kahit si Maria, makasalanan yon. Kahit ang Pope, makasalanan yon. Si Soriano, si Manalo, si Iloy, si Periol, lahat ng leader. Basta tao, makasalanan yan. Tama? Si Kristo lang ang makapag-aalis ng kasalanan. Bakit? Walang aalisin sa Kanya. Siya'y sinless. Kaya ang katangian po ng inihandog sa Diyos, walang kapintasan. Kaya walang pwedeng maging tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus dahil siya lang ang walang kapintasan. Siya lang ang walang kasalanan. Naiintindihan niyo ba yon? Kaya narito ang kordero ng Diyos. Si Kristo yun, simbolo yun, na nag-aalis. Mga kapatid, hindi nagbabawas. Kaya yung iba sisimba daw para magbawas-bawas ng kasalanan. Mali. Mali. Si Kristo hindi nagbabawas ng kasalanan. Nag-aalis. Iba yung nagbabawas kaysa nag-aalis. Di ka? Pag ikikumain, paborito mo yung pagkain mo, binawasan mo lang? Hindi, inubos mo. Di ba? Pagka kakain, paborito mo, kalderetang kambing, mangang pagkaluto, nausok-usok pa. Ano sasabihin mo? Babawasan? No. Uubusin. Hindi babawasan, uubusin. Tama ba? Sinong mahilig sa tapsilog? Aminin nyo na. Mahilig sa tapsilog. Ano yun? Pag inihain sa'yo, babawasan o uubusin? Ang magandang balita sa Panginoon, hindi lang babawasan, uubusin. Amen? Kaya kapag itinanampalataya kay Kristo, simot ang kasalanan mo. Ano ibig sabihin niyon? Pinatawad niya ang iyong nakaraan, pinatawad niya ang iyong kasalukuyan, at pinatawad na rin ang hinaharap. Simot. Kaya naman tayo, pag namatay, palangit. Bakit? Ay simot ang dahilan para ikiparusahan. Naintindihan niyo ba yan? Sana naintindihan niyo. Ano po tayo nagpipilit pababawin ang pangungusap sa Tagalog pa. Sa totoo na, kaya tinatagalog, hindi man ako magaling mag-English. Kaya biyaya din hindi magaling mag-English. Hindi natutokso mag-English. Paminsan-minsan lang. Tama ba? Ating tingnan. Exodus 12 verse 5. Exodus 12 verse 5. Ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan. Isang lalaki. Kaya ang tagapagligtas hindi babae. Amen? Kaya si Maria, hindi tagapagligtas. Hindi siya inang lagi sa klulo. Dahil ang kordero'y lalaki. Kaya nang ang Diyos tumawag ng maglilid, at bibigyan kayo ng mga pastor, hindi pastura. Pastor! Kaya mag-ingat kayo sa mga relihiyong ang babae leader. Ang leader ay babae. Amen? Tama ho ba? Hindi sinabing pastura. Pastor. Ang inyong order pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na isahing taon inyong kukunin sa mga tupa. Tiyanin nyo sa mga tupa, hindi sa mga kambing.
o sa mga kambing yan. Nandun na pala. Okay? Are you with me? So, ang punto natin mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis, hindi nagbabawas. Kaya alisin ninyo yung laging sa lawik kayo ng Katoliko, makasimba naman at makapagbawas-bawas ng kasalanan. Yan yung napapainggan ko rin sa kanila pag ako'y nagwi-witness. Diga? Ang iba naman, pag daw sisimba, baka daw magliyab. Sa Katoliko rin yung napakinggan. Pagsala sa mabawasan, magliliyab. Ako'y uusok doon baka pag ako'y umupo sa upuan, ako'y umusok. Tandin niyo, Okay, naintindihan niyo ba? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Nag-aalis. Bakit? Walang aalisin sa Kanya. Siya'y walang kasalanan, kaya makapag-aalis ng mga kasalanan. Siya'y makapagpapatawad dahil hindi siya nahingi ng tawad. Aralin niyo ang Panginoon, never na siya humingi ng tawad sa Ama. Amen? Basahin niyo po ang buhay ng Panginoong Jesus. Nung siya'y nalangin, siya nagturo ng manalangin. Nung itinuturuan niya ang kanyang mga lagad, ganito niyo panalangin. Sabi niya, patawarin niyo kami sa aming kasalanan. Hindi sa kanya naka-address yun. Tinuturoon niya ang kanyang mga lagad na laging humingi ng tawad. Pero siya ay hindi humingi ng tawad. Bakit? Wala siyang kasalanan para humingi ng tawad. Kaya siya yung mag-aalis ng kasalanan. Bakit? Wala naman siyang kasalanan. Kaya siya makapagbibigay ng kalayaan sa kasalanan dahil hindi siya naalipin ng kasalanan. Tama ba? Mahirap ho na tumulong sa isang pilay na buhatin, ay pilay din ang bubuhat. Sabi nga ng Panginoon, ang bulag, kapag inakay ng kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya ang Panginoong Jesus po makapag-aakay sa atin, makapagliligtas sa atin, kasi walang kapansanan, walang problema, walang kasalanan ang Panginoong Jesus. Kaya pinapakilala ni John the Beloved, narito. Amen? Ang kordero ng Diyos. Wala siyang ini-introduce. Hindi sinabing, narito ang ina ng Diyos. Narito ang Pope, na bagong Pope. Wala sa bokabularyo yan ng Biblia. Ang ipinapakilala ng Biblia, si Jesus. Si Jesus. Amen? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Bakit? Una, ito yung simbolo. Pandalwa, kaya siya nakapag-alis, siya ay sinless. Amen? Tingnan niyo po ang 1 Peter 1, verse 19. 1 Peter 1, verse 19. Siguro, maganda natin, babasahin din ang 18, Otoy. Sama natin, para maintindihan natin. Magsimula tayo sa 18. Ito ha, andiyan ba kaya? Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kaya hindi yung sabing iba, ito yung minana ko na yung paniniwala. Dito na ako namulat. Hindi ho yun ino-honor ng Diyos. Depende sa ipinamana. Kung tama. Ito yung tamang ipamana natin. Verse 19. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Amen? Yung palang pangtubos, pangalis, pagpapalaya sa atin sa kasalanan, ay dugo ng korderong walang kapintasan. Si Jesus yun. Tama? Maliwanag ko ba? Ngayon, kung magmamatigas ka sa iyong sarili, mas matigas ang Diyos sa iyo. Amen? Ang Diyos hindi ko kompromiso sa kanyang aral. Amen? Hindi babaling ang Diyos. Tatayuan ng Ama
na talagang ang lunas lamang para tayo'y matanggap ng Diyos at mapatawad ng Diyos, maalis ang ating mga kasalanan, ay nasa korderong walang kapintasan, ang Panginoong Jesus. Gusto niyo bang makatiyak na kayo'y palangit pag namatay? Gusto niyo bang kayo, ang inyong mga kasalanan ay masimot, hindi yung mabawasan, kundi masimot, maalis? Narito ang kordero ng Diyos. Please lang, hindi sinabing narito ang God is Able Baptist Church. Hindi sinabing narito ang Catholic Church. Hindi sinabing narito ang Jehovah Witnesses. Hindi sinabing narito ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi, narito ang kordero ng Diyos. Kaya sa aming mga bisita, gusto niyo bang matiyak na inyong kasalanan mapatawad? Narito ang kordero ng Diyos. Si Jesus yun. Kayo mga nanonood dyan, huwag kayong malito. Jablo lang ang nagpapalito. Panirang damo yan eh. Nagtanim yan ng panirang damo. Mahirap pang intindihin yun. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ano yan? Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Ang talagang lunas para maalis, mapatawad lahat ng ating mga kasalanan ay ang dugo ni Kristo. Ano ba ibig sabihin ng dugo? Ang ibig po sabihin, alam sa Leviticus, ang ibig sabihin po ng dugo, ang buhay ay nasa dugo. Kaya alisin niyo po ang dugo ng tao, patay yan. Bakit? Ang buhay ay nasa dugo. Ibig sabihin, dugo ng kordero, ibig sabihin, buhay ng kordero, inialay. Isinakripisyo, pinatay siya, pambayad sa ating mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya yung ipinambayad para maalis yung iyong kasalanan, para maalis yung iyong parusa dahil sa iyong kasalanan. Kaya huwag kang malilito. Huwag kang malilito. Ang mag-aalis, magpapatawad ng iyong kasalanan, hindi ang Katoliko, hindi ang Baptist, hindi ang Iglesia ni Cristo, hindi ang Mormon, hindi ang Saksi ni Jehovah, hindi ang Seventh-day Adventist. Narito ang kordero ng Diyos. Mahirap bang intindihin yun? Amen ho ba? Mahirap ho ba yun? Kanino tayo pupunta? Di kay Kristo. Si Jesus lang. At kung may iba ka, pag sinabing Jesus lang, ito tatandaan nyo. Pag sinabing, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis, hindi sinabing, narito ang mga kordero. Di ka? Hindi sinabing, narito ang isa sa lunas na mag-aalis. No. Pag sinabing si Jesus lang, wala nang iba. Naintindihan nyo ba yun? Ngayon, anong ibig ko sabihin doon? Kung siya lang, huwag kang magkaroon ng reservation. Huwag mo siyang isama sa ibang mga iniisip mong lunas. Dahil kapag siya'y kasama sa ibang iniisip mong lunas, hilaw yang iyong paniniwala. Walang reservation pag si Jesus. Anong ibig sabihin natin? Itapon mo na yung mali. Si Jesus lang ang iyong yayakapin. Kapag yakap mo ang lahat, tangkilik mo ang lahat, hilaw ang iyong paniniwala kay Jesus. Yung iba magaling na ikaw na nagsisigurado. Di ka? Lalo kang walang kasiguruhan. Naintindihan niyo ba yun? Maliwanag ko ba? Kung ako'y pumalya kay Jesus, di si Maria naman. Magaling kayo may ano yung gulong? Di ka, pag bibili ka ng sakyan, lagi may naka-reserve wheel. Si Kristo yung gulong na hindi ka mapaplat. Amen? Tanin nyo yung mga nagbabike, may dalang tubig. Si Jesus yung tubig, pag nauminom ka, hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Walang reservation. Kaya wag mong pagsabayin ang Katoliko, si Maria, ang Pope, si Christ. Magaling na yung nagsisiguro. Hindi ka lalo nakasiguro. Bakit? Si Kristo lang Dahil kapag ikaw ay hindi si Jesus lang, minimenos mo si Jesus. Amen?
Hinilalait mo si Jesus. Hinahamak mo si Jesus. Si Jesus lang. Maliwanag ho ba? Baka naman kayo, mga baptist, hanggang ngayon may puon pa kayo. Tama naman si Jesus, pero nakakahiya naman. Kamahal-mahal pa ng bili ko. Yan. Sino ba kami sabi siya kay bumili niyan? Ha? Abay, hilaw ka pagka gayon. Di ka? Tama ba? Halimbawa, may niligaw kay Kulin, kay Lovely. Kung dumigay inam. Pero meron ding ibang idinidigahan. Di nga sabi, bakit kami ang dami? Magaling na yung nagsisiguro. Alam mo, kapag ang lalaki kaligawan, natandaan ninyo yung lalaking yan, walang pagkalalaki yan. Yung pag nabigo sa isa, hanap na uli ng iba, tapos hindi pa naman mag-aasawa, urong ang bayag niyan. At ito lang, pakiusap ko mga young people, huwag kayong papayag na nilalaro-laro ng mga binata dito sa inyong cellphone. Isumbong nyo sa akin. Isumbong nyo kay Tulpo. Tama ba? Itulpo ninyo. Are you with me? Kundi ng mahalagang dugo. Gaya ng sa orderong walang kapintasan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mga nanonood na dito, maliwanag ba? Sinless. Number 2, scope. Number 3, scope. Basahin ulit natin ng John 1:29. Ano sabi ng John 1:29? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ano? Simbol yan. Si Kristo'y tao. Then, walang kasalanan, walang kapintasan, na nag-aalis ng ano? Ng kasalanan, hindi ng iyo lang, ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi nakapako sa Israel lang. Bawat tao sa bawat nasyon ay meron diyang patatawarin ng Diyos. Meron diyang sasampalataya. Hindi buong mundo maliligtas, kundi sa buong mundo may maliligtas. Iba yun. Iba yung buong mundo ay maliligtas kaysa buong mundo may maliligtas. Totoo naman yan Marami nang namatay sa Pilipinas hindi ligtas. Marami nang namatay sa bawat bansa na hindi ligtas. Pero marami din namang namatay sa bawat bansa na naligtas. Bakit? Si Kristo ay hindi nakakonfine sa isa lang. Sa marami. Sana kasama ka doon. Amen? Ang scope niyan, pang buong mundo. Tama? Kaya dapat tayong mangaral, huwag tayong pangkal sa pag-aakay ng kaluluwa. Dahil ang kaligtasan, hindi pang Taysan lang. Hindi pang Pilipinas lang. Kaya gamitin ninyo inyong mga cellphone sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya pag nagtuturo na kami, online Bible study na kami, abangan nyo, i-post niyo. Hindi natin alam kung sino yung mga mananampalataya diyan. Dahil ang pangako'y kasalanan ng sanglibutan. Hindi ng Taysan lang. Amen? Kaya kung kayo ulit mag-a-abroad ulit, magandang kayo may pakay din. Mag-mission kayo doon. Mag-akay kayo doon ng kaluluwa. Halimbawa, si Brother Ramel, nag-abroad ulit. Pastor Ramel. Kung hindi talaga tinawag sa pagpapastor, ang dami natin lalaki dito. Tama? Ganyan na nangyayari sa mga ibang simbahan. Talagang, ikinaan dyan sa bansang yan. Mag-gather ka ng tao, ito lesson. Mag-akay ka ng kaluluwa. Hindi talaga niya kaya ang leadership. Hindi mo papadala dito. O kung kayo may kinaya mo, hindi naman ibig sabihin pagpapastor, laging tapos ng Bible school. Ang mahalaga, you are saved. And you read your Bible regularly. Amen? And you are growing in Christ. Yan po yan. Tama? Kasi ang scope ng pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ni Kristo ay sanlibutan .
Amen? O, tingnan pa natin, ang John 3:16, alam na po natin yan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa taysan. Ganun ba yun? Paano yung Suro-Suro? Paano yung Batangas City? Paano yung Rosario? Hindi lang Pilipinas, hindi lang sa Israel, buong sanlibutan. Uulitin ko yan. Ang ibig sabihin po lang ng John 3:16, ang kaligtasan ay hindi nakapaltak sa Israel lang. To make my word short, ang election ay hindi sa Israel lang. May hinirang din sa iba't ibang mga bansa. May tupa dyan ang Diyos. Roma 9 verse 24, tingnan niyo po ang sabi diyan. Ano sabi diyan? At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Ano yan? 9:24 ba yan? 9:24. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Ang pag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ng kordero, ay hindi nakapaltak sa Israel lang, pati sa mga Hintil. Amen. Pag sinabing Hintil, hindi Hudyo. Tayo Hintil. Mga kapatid, ang scope, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa iglesia sa Jerusalem, datapo at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang kaduluduluhan ng lupa. Bakit? Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, hindi ng Jerusalem lang, hindi ng Judea lang, hindi ng Samaria lang, kundi sa kaduluduluhang lupa. Kaya mga kapatid, huwag kang puro 4 na sulok lang ng bahay ang alam mo. Hindi kayo niligtas para mabuhay lang sa sarili. Iniligtas tayo para tayo makialam sa mga napapahamak pa. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Pero magsimula ka sa iyong lugar. Pero huwag kang pumaltak sa lugar mo lang. Dahil ang scope, sanlibutan. 10, 11, and 12, same chapter, 10, 11, and 12. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y sampalataya ay hindi mapapahiya. Praise the Lord. Talagang aalisin ang iyong kasalanan pag nanampalataya kay Jesus. Sigurado yan, hindi ka mapapahiya. Verse 12. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Lahat. Sanlibutan. Ang scope po ng pag-aalis ng kasalanan ay hindi nakapaltak sa bansang Israel lang. Hindi nakapaltak sa bansang Pilipinas lang, sa bansang Amerika lang, sa lahat. Amen? Then, last. Ito po ang maganda. Basahin natin ulit ang John 1:29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Behold. Nasabi ng kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Nakita ni Juan. Amen? Nakita ni Juan. At sinabi, yung nakita, narito ang kordero ng Diyos. Alam niyo po, ang pinakamagandang katotohanan, hindi lang yung sinabi ng Bible, siya yung kordero ng Diyos, simbolo na siya ang kordero na galis ng kasalanan. Hindi lang yung siya ay, tawag dyan, sinless. Din yung scope nito. Ang maganda, sana katulad ni Juan,
nakita talaga natin yon. Lastly, seen by John the Baptist. Ano kung bakit mahalaga yan? Bakit? Marami pa hindi katulad ni Juan ngayon. Naintindihan niyo ba yon? Marami ngayon ay bulag pa. Hindi kita na si Jesus talaga ang nakapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sana katulad tayo ni Juan. At nakita, on the next day, John see it. Nakita ni Juan. Nakita ni Juan. Nakita niyo na ho ba? Nakita niyo na ho ba? Alam niyo, ang ebidensya na nakita mo niyan, nung makita ni Juan, narito, ipinapakilala. Narito ang kordero ng Diyos. Huwag mong sabihing nakita mo, wala kang sinasabi. Tama ba? Ipinoproklama yan. Inilalathala yan. Ipinapakilala yan. Palibasay nakita niya, ipinapakilala niya. Are you with me? Amen? Oh, nakita niyo na ba si Jesus? Nakilala niyo na ba si Jesus? Ang tanong, pinapakilala niyo ba siya? Ang tunay nakakakita, kayang ipakita. Ang nakakakita, kayang magpakita. Pero bakit sabi mo, nakilala mo na siya, bakit hindi mo siya maipakilala? Tama ba? Para patunayan ko sa inyo, hindi lahat nakakakita. Kaya napakapalad na John the Baptist, nakakakita siya. Basahin nga natin talata, uli in John 1:29. Tingnan nyo ha. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus. Malaking bagay yung salitang nakita. Amen? Kaya naman siya nakapagsalita, narito. Kasi hindi niya nakita. Paano niya ipapakilala yung hindi niya nakita? Ngayon, bakit sabi mo yung nakakita ka, bakit di ka naimik? Amen! Talata lang ipupos, hindi mo lang makalike. Ano yung kinahihiya mo si Jesus? Ang sino mang magmakahiya sa akin, ikakahiya ko rin naman pagparito ng anak ng tao. Anong nakakahiya kay Jesus? Bakit siya kinakahiya mo? Ba't yung magsasabong? Lagi na pinanggas ang manok, hindi nahihiya. Ba't yung magsusugal, lagi nagmamadyong, hindi nahihiya? Nung ikaw ay hindi paligtas, ang sama-sama ng buhay mo, hindi ka nahihiya. Tapos si Jesus, nagbago, nagligtas sa iyong buhay, hindi mo masabi. Ikaw ang nakakahiya. Tama? Kung si Jesus hindi mo kayang ipagbida at ikinahihiya mo, sa totoo na yan, ikaw ang nakakahiya. Anong gusto mo, makinabang ka lang sa Kanya? Hindi ganyan ang tunay na nakakita. Kaya nga witness, may nakita ka. Di ka? Kayo magiging mga saksi ko. Bakit kayo magiging saksi? Kasi kayo nakakita. Kaya si Jesus, o si John the Beloved, narito ang kordero ng Diyos. Bakit? Nakita ni Juan. Ito nyo yung mga kasali lagi, nakakasama lagi sa outreach, iba. Ako ay matagal ng... Actually, sa meeting namin ng mga workers, nalikha yung outreach. Nabi ko sa kanila, madami naman tayo makakatulong, magsimula uli na tayong outreach. Alam mo, napakaganda ng biyaya ng Panginoon. Mga nakapag-anniversary na tayo. Amen? At ako iniwala yung mga involved dyan, masaya. At posible na talagang may maaakay tayo dyan. Mga kapatid, kung ikay talagang Kristiyano, ang nagpapalungkot ng buhay mo, ikaw. Hindi ka nasali. Tama? Amen? Alam mo sa mga kapatid, kapag ikaw ay nakakita ka nga lang ng ahas Kumakwento mo na kung saan-saan Iba-iba sukat nakaharap. Okay, kayo nakakita ng ahas. Pag sa laki, garni Mamaya may nakakalipon ulit, garni Iba-iba sukat. Pero ang punto ko, hindi ka matahimik dahil sa may nakita kang kakaiba.
Kaya si John, nakita ni Juan si Jesus, narito. Amen. Anais ko lang idin sa inyo, hindi lahat ng tao ay katulad ni Juan. Dito bang nakaupo, kayo bang mga nakaupo dyan, katulad na kayo ni Juan? Nakita nyo na ba si Jesus? Meron ka na bang narito? Ang kordero ng Diyos? Amen? Yung nga ang lalaki, nagkakrush ng babae, tinanong ng kanya kumpare, maganda ka? Masipag. Sabi ko yung maganda, mabait. Di ka? Maganda. Matalino. Hindi kung maganda. Oh, maganda. Ang daming sinasabi dahil may nakita siyang maganda at kursunada. Marami na siyang masasabi sa kanyang nakita. Nakilala mo ba si Jesus? Nakita mo ba si Jesus? Ba't parang kilulubugan ng araw, walang kaimik-imik para kay Kristo? Imposible yun. Ang sabihin mo, hindi ako nakakahigap ng katulad ng iba. Bakit? Ligtas na ba ang iyong sambahayan? Ba't hindi ka dyan magsimula? Yan ang iyong Jerusalem. Tama ba? Nakakasiguro ka na ba? Ay, baka hindi pinili. Hindi yan, ano pa, we believe in doctrine of election, pero hindi yan hadlang sa pagkakain ng kaluluwa. Bakit? Hindi naman natin alam kung sino yon. Hanggat buhay yan, may pag-asa. Pag yun namatay na, hindi talaga ng palataya, hindi talaga hinirang yon. Pero hanggat buhay yan, huwag kang tumigil. Panalangin mo yan at ipangaralan. Tama ba? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Pero ka manatili sa Jerusalem, may Hudiya pa, may Samaria pa. Eh, yung problema sa Jerusalem pa hindi makaimik. Paano pa yung to the uttermost part of the earth? No naman. Ako iniwala, walang lalagong gawain na walang soul winning. Patay ang gawain ng iglesia kung walang pag-aakay ng mga kaluluwa. Amen. Dahil lahat ng naandito, naakay. Dahil may nag-akay. Kaya kung ikaw'y naakay, mag-akay ka rin. Yung mga network, yung mga tawag dyan, networking, masipag yan. Sa pangangalap ng kanilang products, bakit? Mag-pair, meron ka. Yung nakuha mo, nag-pair sa ilalim, dadami yan, ang daming pakinabang dyan. Kaya minsan napapaisip ako, ang ginagaling niya na yung mga napauna. Pero ito maganda. Isang kaluluwa na akay mo sa Panginoon. Nagsasaya ang mga anghel. Amen? And the joy of Christian living is in soul winning. Walang Kristiyanong masaya na hindi nag-aakay ng kaluluwa. Lalo yung naakay mo, nakakilala talaga as in, tapos naglingkod pa sa Panginoon. Amen? Amen? Kaso lang, pag-aakay ng kaluluwa, talagang hindi yan pangkaligtasan lang. Kasama ang pagdidisipulo dyan. Kaya ang pastor nyo, nabanat sa cellphone. Bakit? Nakakaalis ng galak ang cellphone kapag mali ang gamit. Maniwala kayo. Tama? Tapos hindi ka man lang nagpo-post, hindi ka man lang nag-aakay ng kaluluwa, kapit ka pa nag-cellphone. Meron ako nababalitaan maghapon. Hindi na alis ng bahay, maghapon sa cellphone. Kristiyano daw. Paano lalago yan? Pero mahirap naman basta alisin yun, lalo bago pa sa Panginoon. Kaya maganda mga kapatid, maintindihan mo yung dapat. Amen ho ba? Amen. Ito, tanya, kung bakit sinasabi ko, hindi lahat katulad ni John the Baptist. Ito at binulag ng Diyos. Yung Diyos yan is multi, si Satanas yan. Ibahin na natin ang salita. At binulag ni Satanas. Nang sangliputang ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan. Kay John the Baptist, nakita ko. At nakita niya. Maliwanag, ano yung nakita?
kordero ng Diyos na nag-aalis. Pero maraming tao sa mundo, bulag pa sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya hindi biro yung salitang nakita. Ang tanong, nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba? Oo. Kasi sinungaling. Nakita mo ba? Alam mo, kahit pa ikaw umimin, kung hindi ka naimik sa kanya, sinungaling ka. Lakas ng loob mo sa pag-iingay na walang katuturan. Tapos kay Kristo hindi ka naimik. Sinungaling ka. Amen? Amen? Pastor nyo, dahil hindi makahikap, nagawa ko ng paraan, o di ako mag-online. Kaya kung bakit mga kapatid, buhat pa ng COVID time yung ating verses, hindi pa natatapos. Bakit? Hindi talaga matatapos yan hanggat ako'y buhay pa. Bakit? Yan ang trabaho ko eh. Diyan lang ako makapag-witness. At malawak pa ang aking pagkaakay ng kaluluwa. Amen? Kaya salamat doon sa mga nagawa ng backgrounds. Pinasasaya niyo ako. Bakit? May nagagawa ako araw-araw. Hindi yan para wala lang. Ba, sabi ng Bible, isabog ang binhi. Hindi ako naniniwala sa yung wala yan. Si Kristo may sabi magsabog ng binhi. O, di wala tayong Ma'am Mars. Kung wala siya nabasa. Meron pa tayong Jonathan. Jonathan Garcia. Oh, ba'y nagbibigay na yun? Hindi naman pang-membro. Nagtates yun. Nagbigay pa nga ng 5,000 sa ating construction. Dahil yan ang Word of God. Amen? Sabi siya, nagkahasik na may pagluha ng mabuting binhi. Hindi sasalang aani. Ihasik mo ang binhi. Dahil hindi mo alam kung saan tutubo o hindi. Ang mahalaga, ihasik mo lang. Tapos korning-korning ka, di ang aking timeline ay puro na Word of God. Anong gusto mo? Puro bold? Korning-korning ka sa mga quotation. Mas nakakakorning ka kung di ka ginagamit ng Diyos. Halatang Christian. Kaya kung ikaw, mga babae, mahilig ka mag-post ng ating mga verses, hindi ka basta liligawan ng unbeliever. Bakit? Ito pala'y banal. At saka madali ka mag-apply ng trabaho. Pag tinignan ang profile ng Facebook mo, mabait ito. Puro Word of God. O di lang madali ka matatanggap. Hindi lugi. Hindi lugi. Kurning-kurni. Wala ka na nga magawa yan. Kagandang gawin yan. Di ka na nga nakakahayo. Di kayo malay magkalat ng talata. At sabihin ko sa iyo, kahit kayong nahayo na. Bakit? Pag taysan lang ang kaya mong saliputin, makitid yan. Dahil sabi ng Bible, buong sanlibutan. We cannot go around the world. But through the verses we spread, through the media, who can tell? Hinahamon ko yung mga cellphone ninyo, gawa ninyo ng katuturan yan. Hindi puro babalo. Hindi puro yung patawa. Mga cartoons, maya ka naman. Lalo kayong mga nagamit dito ng cellphone ng simbahan, wag yung yung wifi ng simbahan, wag yung gamitin lang sa walang katuturan. Mahiya kayo, pera ng Panginoon yan. Pera ng Panginoon yan. Amen. Hindi yan pera mo, pera ng Panginoon yan. Are you with me? Noon, bumabanat ako sa TikTok. Bumabanat ako sa TikTok noon. Sabi ko noon, ang mahilig sa TikTok, sira ang tuktok. Ngayon, nagtitiktok na rin ako. Pero tingnan niyo po nga ang TikTok. Biyaya ng Diyos, nasa 18,000 na ang naglalike ng mga verses. 18,000. Hindi ko alam, bahala ang Panginoon doon. Ang mahalaga na ipapangalat ko, ma-Facebook, ma-Instagram, ma-TikTok, lahat ng paraan na pwede kong ikalat ng salita ng Diyos, papasukan ko yan. Pati nga mga FBing ibang Facebook, ako namumura ng iba. Iba napapadibate pa ako. Walang problema. Ang mahalaga, hindi inutil ang pananampalataya ko. May silbi. Are you with me? Amen? Nakakalungkot. Maghapong lang ginamit, wala namang katuturan, di mo lang naibahagi si Jesus. Nung makita ni Jesus, o ni John, di beloved si Jesus, narito ang kordero ng Diyos. Kayo nakakakita, nakakaimik. Yung ang pipi, pag may nakitang katotohanan,
Oo. Nagmumustra kahit hindi maintindihan bakit. May nakita May nakita Yan, nabaho tuloy. May nakita Amen. May nakita ba kayo? Nakakalungkot. Ang laging inimik ka mga babaeng na manahimik. Mag-witness ka sa mga babaeng hindi paligtas. Hindi ang lagi inungkutan mo yung mga babae. Amen. Naakay na yan. Naligtas na yan. Ang akayin mo, yung wala pa kay Kristo. Ay nananawagan sa mga lalaking kaikutan na. Bet hindi ka magseryoso. Amen. Doon ka sa available. Hindi mag-aantay ka pang mawala ang sipon. But, ay may gatas pa ang uso Pauli-uli. Pagkalis ang isa, meron naman. Amen? Amen? Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mga kapatid, lahat ng tao hanggat hindi ligtas, bulag. Kaya kanilang solusyon para maligtas, di ako magbabawas-bawas, makasimba naman. Yan yung mga salita ng bulag. Kay Maria, ngayon, bidang-bida na naman yung Pope na bago. Sa mga hindi ligtas, bida yan. Ba naman kayo mga ligtas, isa pang palek-lek niya, pa-heart-heart pa. Yung pang ang pagkaka-heart, yung may pagayan pa. Tapos yung verse, hindi ka malang mag-like. Yung Pope, may pagayang-gayang pa. Kabilang ka pa sa mga bulag. Dapat ang tunay na ligtas, hindi interesado sa Pope. Pope is not the head of the church. Sabi ni John MacArthur, Pope is not the head of the church, but the headache of the church. Ang Papa ay hindi ulo ng iglesia, kundi sakit ng ulo ng iglesia. Maliwanag ba? Amen. Sadyang masakit ang katotohanan. Pero kapag ang katotohanan itinanggap mo, yan ang magpapalaya sa iyo. The truth shall set us free. Maliwanag ba? Magandang maliwanag. Kung matanggap mo man o hindi, at least alaman mo na ang tama. Amen? Kaysa yung hindi ka nga nasaktan, paano? Wala namang tamang nakarating sa iyo. Sadyang ang katotohanan nakakasakit. At least, pahindihan mo man yan, ayawan mo man yan, at least nakarating ang katotohanan. Malinis na ang dugo ko sa iyo. Maliwanag ko ba? Ulitin natin. The next day, John said, Jesus coming unto him, and said, Behold, the Lamb of God, seen by John the Baptist. Kaya, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Kaya mga kapatid, hindi hadlang ang pagiging lumpo para hindi ka mag-akay kung nakakita ka talaga. Amen? Amen. Dito ka magtatapos. Dahil true to life story, nadaisan ako ng ahas, napasukan ako ng malaking alahipan, kinain ako ng anay, na ikukwento ko bakit? Totoo Totoo Ayan ko si Jesus talagang totoo sa buhay mo. Dapat na ikwento mo yan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,